kanina. Ito lang po, Sir Bong, ano po yung magiging parang advice mo kay Torre, no, sa mga pangyayaring ginawa niya kay Tatay Digong? Napakalinaw. At itong ilang araw naman ay meron tayong inquiry investigation sa Senate. Okay po. Ini-emphasize yung law, yung constitutional, halos nagkaka-divide na yung mga nandoon. Kitang-kita po yung violation ng ginawa ni Torre, itong PNP. Lahat naman siguro ay nakakalam sa batas, ay yung sinasabi ni General Torre ay mandato ng kanyang kagustuhan at kung sino man ang nag-uutos sa kanya. At alam po na sambayan ng Pilipino na ang nag-uutos sa kanya, ang presidente ngayon na kasalukuyan na bangag. Kasi hindi nila binigyan ng pagkakataon ang batas sa Pilipinas. Ano ang gagawin sa Republika na isang malayang bansa na ang batas ay demokrasya? Ginawa nila ngayon yung democracy policies ay ginawa nilang disgrasya sa gusto nilang labanan. Napakalinaw po yan. At kung makikita niyo, binabanggit niya Senator Amy, tinatanong nila yung paghuli ba nung sinasabi na warrant of arrest, galing ba yun sa red tag o galing sa confusion na hindi tinutukoy yung paghuli sa isang taong wanted. Dalawa yun yung batas na sinasabi ron. Yun naman ay naiintindihan ng buong sambayan ng Pilipino dahil nakatutok tayo sa investigation sa Senate. Malinaw po, malinaw na si General Torre ay ginawa niyang sariling desisyon yung hakbang na ginawa niya. Nakakita ba kayo na huhulihin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng isang kabutihan, hiyaharas mo? Nakakita ka na isang opisyal na military na yung abogado ng isang hinuhusgaan ay hahatakin mo, tatanggalin mo, na yun ang dapat i-provide, dapat yun ang nandoon sa kapaligiran ng mga taong inuhuli ang kanilang abogado dahil yun ang sinabi ng batas. Kita-kita yung ginawa niya, paghahatak niya sa mga tao, lagi siya ikot ng ikot, hihilain niya ang ating dating Pangulo. Sobra, hindi na siya matatawag na opisyal. Ang tawag talaga sa kanya naging tangang opisyal dahil dun sa pananaw niya sa kagusto na nagutos sa kanya. Sir, gaano po kalalim ang suporta ninyo sa ating dating Pangulong Duterte at bakit po? Malalim po talagang suporta, hindi lang kami mga kapatid ng mga Muslim. Nakita ho nyo, sa tagal itong pamilyang ito, lalo-lalo na ho, unay ko na sa aming mga Muslim, gumanda ho ang buhay namin dito sa Mindanao. Gumanda ho ang buhay dito sa Davao ng mga Muslim. At ngayon lang ho kami nakatikim ng totoong batas, yung BARM. Kung matatandaan nyo, draft pa lang ng mga unang presidente, yung Bangsamoro Bisiklo, ay nagkakaroon na kami ng problema. Maraming debate sa Kongreso, maraming debate sa Senate, pero nung umupo ang ating mahal na Pangulo si Duterte, nakita nyo naman kung gaano naging napakaganda ang batas na ginawa sa aming mga muros dito sa Mindanao. Kaya yung utang na loob namin sa kanya, hindi mo matatawaran. Dahil ang tingin niya sa bawat Pilipino, hindi lang sa Muslim, ay kapamilya niya. Nandoon yung tulong niya, nandoon yung pinangatawan nila yung pangangailangan ng mga tao. Alam po ninyo ba ang ginawa niya sa mga Muslim? Wala pong gumawa na ninumang opisyal, ninumang mga naging dumaan na presidente sa Republika ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga madrasa, sinasahuran ng mga imam at mga ustads. Nagbibigay ng paral sa mga kabataan sa mga Islamic institution. Nagbibigay ng pag-hajj na libre sa mga Muslim. Saan kayo makakita ng ganitong mga tao na kapag ganitong araw ng Ramadan, halos ang pagkain sa mga simbahan, sa mga community ng mga Muslim ay halos po puno. Mayroon bang gumawa sa aming mga Muslim? Dito ho namin nakita yung karapatan ng mga Muslim bilang isang mga Pilipino na yung ginawa ng ating mahal na Pangulo si Tatay Digong ay hindi po ginawa ng mga ibang dumaan na presidente sa Pilipinas. Yun po yung tanong nyo na kung kami ay talaga dadalhin sa kamatayan para lang may balik siya, kung kami ay dadalhin sa kamatayan para lang po ipaglaban ng batas na ginawa sa kanya, nilabag ay nandito po kami lahat. At dito po sa Davao,
ito po ang nangunguna rito talaga sinusuportahan niya. Alam po natin ito, yung kapatid natin, yung una-una naging deputy mayor po dito sa Davao City, si Randy Usman, tumakbo po itong gobernador, ang kanyang pamilya, yung kapatid niya si Wating, ang kanilang pamilya ay halos araw-araw nandito sa mga lansangan. Umiiyak sila. Kaya po nandito kami, ipinakikita po namin na sama-sama po kami. Hindi po kami matutulog para po maipakita na ang bansa sa Pilipinas ay nahihurakan. Kung matatandaan po ninyo sa mga reporter po, ang batas sa Pilipinas ay malinaw. Yung sovereignty, yung soberanya ay nalabag. Hindi lang si Presidente. Saan kayo nakakita na dumating dito walang karapatan dito na ibang country ibibigay nyo isang Pilipino sa kanila? Ibig sabihin walang batas sa Pilipinas o umiral? Kaya ito sinasabi ng mga ibang leaders sa Pilipinas, kung ito ay pairalin, itong administrasyon ni Marcos, baka ang mga tao, mga Muslim, bumalik, mag-rebelde at lumaban sa gobyerno dahil walang batas na nangyari sa kasalukuyan. Sa ngayon po, sir, ano po ang inaasahan ng mga kapatid nating Muslim sa administrasyon ni Marcos? Siguro ang nakikita po natin, parami ang mga tao ngayon na nagsasabi na nawawala yung tiwala po nila sa kasalukuyang administrasyon. Para sa akin, parang wala na ho kami inaasahan. Nalabag nga nila yung presidente, nalabag nila yung karapatan ng ating mahal na Pangulo, nalabag nila yung matanda, nalabag nila sa Pilipino. Para sa akin, wala na ho kami tiwala sa kanya. Ano pa ang natitira na tiwala sa kanya? Nakikita natin sa ilang buwan nagkakaroon ng investigation hanggang sa dumating sa Supreme Court, nagkakaroon ng investigation yung billion, trillion, ninakaw nilang pera, ninanakaw pa nila ang karapatan ng tao, ninanakaw pa nila ang batas sa Pilipinas para pagtakpan. Dahil napakalinaw, is political motivated lang, ginagano nila Pilipinas. Dahil ang pangarap nila sa 2028 ay mapindaw nila si Vice President, si Sara Duterte at itong pamilya para sila ang magpatuloy sa kanilang kawalangian. Napakalayo yung pangarap ni Tambaloslos. Wala na ho naniniwala sa kanya. Napakalayo. Sino ba sila para pa ipagpatuloy yung ginawa nila? Nagawa nga nila sa ating mahal na Pangulo. Tayo pa kaya kami pa kay mga maliit na mga Muslim. Kaya kami po magbantay po tayo. Dahil kaya po kami nandito po kami sa tahanan po ng ating mahal na Congressman si Pulong Duterte dito po sa Davao City. Dahil nandito yung lahat ng mga Muslim, dito namin pinagpapatuloy yung dua. Ramadan namin, hiningi namin sa Allah. Ya Allah, ibalik si Presidente. Ya Allah, protektahan itong pamilya. At Ya Allah, magising si President Bangag at ang kanyang mga kasamahan. Natigilan nila ang pagsira sa Republika ng Pilipinas at ang pamilyang ito. Dahil wala na po yung pangarap nila, sinisigurado natin sa pangarap nila sa 2028. Sir Bong, sa tingin niyo po ba yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno sa ating dating Pangulo o sa pamilya ng Duterte ay pamumulitika pa po ba or personalan na? Alam niyo, napakalinaw. First, politika. Ngayon, personalan na. Bakit? Ang nakikita ba ngayon ng taong bayan ay hindi malinaw yung dalawa na binanggit natin? Politika dahil ayaw nila na maalis sila, dahil natikman nila. Alam niyo, ito si President Bangag, higit pa ho ito sa ginawa ng tatay niya. Diktador na. Napakalinaw yung ginagawa nila. So, napakalinaw na personal nila ginagawa ito. Gaano kasakit yung nakita natin dumating ating mahal na Pangulo pagkatapos diretso sa airport dito sa may bis ng kasundaluhan. Nakaready na yung aeroplano. Hindi nila binigyan ng pagkakataon yung mga petisyon para ipasok sa Republika ng Pilipinas na doon inuli ang ating mahal na Pangulo para mabigyan kaagad yung mga petisyon na iniakit sa Supreme Court. Ang binabanggit nila ilang oras na, kahit na wala pang justification dun sa warrant na ngayon nagkakaroon ngayon ng problema sa sinitiring. Yung red tag, kasi ang sinasabi na red tag, malinaw ito. Iyon yung warrant na dala ng Interpol. Pero confusion ang binabanggit nung director nung tumanggap nung warrant. Ibig sabihin, ang kahulugan, yung confusion, yun yung paglilinaw sa paghuli sa tao. Hindi pa sinasabi na ang tao ay huhuli na para dalhin. Kaya malinaw ngayon, salungat ang sinasabi ng DOJ,
salungat ang sinasabi ng PNP, salungat ang sinasabi ng Interpol. Napakalinaw to sa nakaraan ito mga hearing. Paano po maipagtatanggol pa ng ating mga kapatid na Muslim ang dating Pangulong Duterte? Ito po ang pagtatanggol na talaga pagsasama-sama natin. Hindi lang ho kami, tayo mga Pilipino. Opo. Wala na ho tayong karapatan bilang Pilipino sa nangyaring ito. Bakit ayaw pa nating magkaisa tayo? Siya nga sa ating mahal na Pangulo, napakatanda niya, nagawa nila, tayo pa kaya mga mahihirap na Pilipino, kami pa kaya mga mahihirap na Muslim. Kapag gusto nila, baka ako nga kinabukasan nakulong na ako sa kayong mga ibang mga nagsasabi na mga kasama natin. Dahil ang Pilipinas ay para sa akin, naninindigan ako ngayon na parang wala na yung demokrasya. Dahil sa nangyaring ito, wala na tayo dapat pag-itindihin kung di tayo, sama-sama po tayo, may balik po ang ating mahal na Tatay Digong sa Pilipinas at may pagpatuloy ang kanilang serbisyo sa bawat Pilipino. Yan lang po ang pangarap natin. Perdong, naniniwala ka ba na dapat may mananagot sa itong pagdakip o itong paggita po kay dating Pangulong Duterte? Sigurado tayo may mananagot kasi hindi naman alam po natin na Pilipinas, napakaraming matitinong opisyal, napakaraming matitinong elected opisyal, maraming Pilipino. Alam ba niyo na halos alam natin to, hindi lingid sa kalaman natin, marami pong military na umiyak, nakakita na kayo na may nag-resign, marami pong nasa Supreme Court na masakit sa kalooban nila, marami nasa institusyon na ibang gobyerno na yung pagsisisi, yung pagbibigay na talagang kahulugan na hindi maganda nangyari, halos sila na po nagsasabi na. So ibig sabihin, umasa po tayo, hindi ako naniniwala na hindi natin makamtan na mawalang bisa yung ginawa ng ICC na in-implement po ng national government na hindi naman talaga kagustuhan ng ICC. Dahil kung makikita ninyo, buong mundo, hindi dapat magsalita ang United States of America, China, iba't iba, at makikita natin na buong mundo ay sumama para po magsalita na mali ang ginawa ng PNP sa Republika ng Pilipinas, mali ang paghuli sa ating dating Pangulo. Ibig sabihin, makakamta natin sigurado ang kalayaan ng ating mahal na Pangulo, makikita po natin na may mananagot rito dahil hindi lahat ng opisyal ay masamang tao. Sir, sa palagay niyo po ba maaaring magdeklara si Marcos ng martial law? Marami na po nagsasabi niyan. Dahil kung magaling sila sa intelligence, magaling din sa intelligence ang lahat ng grupo ng Pilipinas. Pare-pareho tayo. Nakahanda po yan. Alam po nilang gagawin nila kasi ginawa na nila at lahat ng mga naririyan sa likuran niya ay magagaling na tao yan. Nagawa nga nila, kita tayo Digong, nakawin ka agad. Ito pa kaya martial law? Ang sinasabi ngayon may nakalaan ngayon na 3 resolution na pwede nila i-aresto sa mga tao na mga nagsasalita sa lansangan. Pero hindi ho tayo dapat matakot. Dahil ang Pilipinas, mas marami po yung majority ngayon na nagsasalita na nalabag ang batas, ninako si ating mahal na Tatay Digong, inalisan po ang karapatan ang bansang ito. So ibig sabihin, wala po tayo dapat ikatakot. Sabi ko nga kagabi, kung ikukulong nila tayo, saan tayo magkasya na kulungan? Ang nakikita natin ngayon, milyon ang tao na nagsasalita para po ibalik po sa Pilipinas si Tatay Digong. Maraming salamat, sir. Ano po masasabi niyo doon, sir, sa nangyari sa mga blank items sa BICAM at baka kalaunan naging gaan na? Alam niyo, sa totoo lang, ako, siguro pare-pareho tayo. Kaya lang naman nagkakaproblema Mahirap lang, siguro kung masunto ako rito, dapat ko sabihin. Kasi mayroon tayong freedom of expression. Pag alam po natin ang batas, kailangan banggitin natin. Yung nangyari sa Congress ay politika Napakalinaw. Yung nangyari sa impeachment sa ating mahal na Vice Presidente ay politika. Napakalinaw. The same kung ano ang ginagawa nila hanggang ngayon, yung pagpapatuloy, ang motivated lang is only political dito sa this coming 2020. Alam po niya ng taong bayan yan. Dahil maraming abogado po tayo nakaupo na pinag-aralan, lahat ng ginawa nila. Pero umasa ang mga tao na gumawa ng kalokohan sa pamilyang ito.
babalik at babalik sa kanila dahil ang mundo ay umikot. Hindi naman nanatili ang mga tao doon din sa kapangyarihan. Ito huwag magsabi na bayad. Kahit kailan, gumagastos kami para sa mahal namin Tatay Digong. So yun lang ang hiling namin. Sa buwan ng Ramadan, alam natin, napakabisa. Lalo na ang Laylatul Qadar. Ito po ang oras, lahat kami mga Muslim sa buong Pilipinas nagkakaisa para sumuporta, para magdua sa Laylatul Qadar, para makauwi ang pinakamamahal naming Tatay Digong. Dahil alam ko, makakauwi si Tatay dahil nasa puso ng bawat mamamayang Pilipino. Mahal na mahal namin po ang Tatay namin. Ang masasabi ko lang po sa administration ngayon, sana po mapagmatsyag. Sana po lumingon, sana tumanaw ng utang na loob. So, maraming salamat kay Dip Rande sa pagtawag, kahit gaano kalayo, basta si Dip, darating kami. Kasi si Dip, ang kasama namin mula noon, since 2015, hanggang ngayon, narito pa rin kami, hindi natitinag. Hanggang sa huling patak ng aming dugo. Susuporta kami. Hindi po kami aatras hanggang sa kamatayan.